Welcome po sa panibagong pag-aaral po natin for this year. Ating pong tema, as you have noticed po kanina, naka-flash ko dyan, yung ating pong theme is called Christ our Living Hope. For the next 5 months, pag-aaralan po natin ng sulat ni Apostle Peter. Ito po ay address sa mga believers na dispersed throughout the Roman Empire. So, tingnan po natin ang mensahe ng sulat na ito. And, kumbaga parang for most of 2023, naka-focus po tayo sa Old Testament. Ngayon, babalik po tayo sa New Testament naman. So, hanggang Mayo, pagka-aaralan po natin itong sulat na ito ni Pedro. And sa pagsisimula po ng taon, di ba, usual naman na nagkakaroon po ng pagbabago when the New Year starts. Sabi nga nila, New Year, New Me. So, dati, nung 2023, medyo gym ka, 2024, medyo chubby ka na ngayon. Ayan, so, pero naman na sabi nga ni siya ito kahapon, anong last week, sabi niya, Kuya Mo, how are you? You look growing. Sabi ko, what do you mean growing? You're growing personally daw. Salamat talaga. Tropa nila. So, usually yun nga, pagpasok ng bagong taon, welcome natin na ito yung kataon sa restart. Ito yung time para mag-diet, diba? Sabi, hindi pa nag-i-start kasi New Year pa rin naman na next, di ba? Pero pagdating na mga bandang July, October, next year na lang ulit. Yung mga dati na productive habits na nakalimutan mo lang, gusto mong ibalik, yun nga. Actually, ayun, for the record, kasama sa recording ko, gusto mong pasalamatan, na-inspire ako na encourage if you are. Kasi yun nga, share na sa akin last week. Dahil daw sa pagbabay niya, katulong dahil kahit na 30 years old lang daw siya ngayon. 30 years old. 30 years old lang siya. Bata pa. Hindi siya nag-maintenance. So, parang, oo. Naalala ko noon, sinabi sa akin ng card ko, ang goal sa pagbababa ng BP, sana is not to be dependent on maintenance eventually matanggal dahil kailangan ng lifestyle. So, ayun po, mag-i-start sana ako dapat this weekend, kaso lang kita, bago yung pakiramdam ko since Friday. Pero salamat ko sa Panginoon na may grace para sa atin. Teka lang ako lumaban yung katawan mo kasi mo na. Parang siya, mag-i-start ako mag-bike na yung Sabado para hindi ko pwede. Kaya ako nag-sakit. Sana hindi naman. For some, the New Year brings hope. Especially kung ang 2023 ninyo ay marami tayong pinagdaanan. Sakit, mga namatay, may mga nawala sa inyo. So parang looking forward pa tayo to the New Year na fresh start. Na we are hoping na ang panibagong taon, hindi kasi sakta ang nakaraan. So umaasa tayo, especially ng 24, isang taong masagana at bandang tema. Dahil ayon sa mga eksperto, ngayon is the year of the dragon. So, ano kaya klaseng dragon ang magpapakita? Di ba? Nandun ba talaga ang pag-asa natin sa sinasabi na yung Chinese zodiac na ganitong taon, ganitong klaseng hayop yung namamayag pa. Sa ating passage po ngayon, yung binasa na natin kanina, makikita po natin kung saan ba nagmumula ang hope ng isang Christian. Ito ba ay nasa ating circumstances, dahil ang pagpapalit ng taon, ito ba ay dahil sa sinabi ng Chinese astrology na ito taon ng dragon. Last year, taon ng aso, kaya hindi ka swerte. So, ito ba ay nasa gobyerno natin o kung sino So, aralin po natin ang significance ng letters. And we will start po
with the salutation, title po natin kung pag-aaral po for this morning is Hope for Today, pag-asa para sa ating pong. So, tingnan po natin yung background ng ating pong pag-aaral. Yung tinatawag na featuring was epistles, diba? Yung Pauline, ibig sabihin si Pauline na sila. Featuring ay speaker attributed. So, sa New Testament, makikita po natin dalawang letters ni Peter ang nandyan po. Letters or epistles. Si Peter po ang recognized na author kasi sinabi niya sa verse 1 na Peter as the apostle of Jesus. So, nasa verse 1 yan pareho both letters. So, again, tandaan po natin na in the New Testament, most of the New Testament, yung tinatawag na epistles, sulat yan. Okay? So, hindi yan siya nakasulat dito na, hindi sinulat ni Peter yan chapter 1. Parang maraklala. Hindi siya gano'n na kabalata. So, kundi, sinulat niya as sulat. Okay? Kaya ito may mga chapters, kaya ito may mga verses. Kasi mostly, nagkaroon yan dahil sa propriety. So, dahil nire-reproduce para ma-track, uy, baka mamaya, kulang ako na ganitong verse. So, kaya merong ganito kasi mga divisions. So, dito sa unang sulat ay konting background. Although si Apostle Peter, yung alam natin na nagsulat po nito, may konting controversy po. Kasi kung babasahin niyo po itong First Peter in the original Greek, ay iba yung style kesa dun sa Second Peter. Yung Second Peter, medyo parang salitang kanto. Yung First Peter, medyo mas refined. So, actually, until recently, maraming mga church leaders recently lang tinanggap na Second Peter kasama doon sa canon. Yung listahan ng mga books na kasama ng New Testament. Pero despite the differences in style, and actually may explain nyo later, na para sa atin, kailangan natin tanggapin na ito ay sulat ni Pedro para po sa mga believers. At ito po ay parte ng ating pong Bible ngayon. Ito pong sulat ay naka-address sa mga believers sa Asia Minor. Itong bahagi na ito, which is now part of modern day Turkey. So, in-address na po yan sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So, pwede tinatawag po na Asia Minor. So, yung pagkakasulat po ni Peter is yung order kung paano pupuntahan ng courier yung paano i-deliver yung sulat. So, yun yung order siya. And ang nag-deliver po nito is si Silas. Si Silas, kung naalala ko niyo si Silas, naalala pa ba natin? Yung kasama ni Paul na nakulong sa Acts chapter 16. Nakulong sila, tapos kumakanta sila ng midnight, nagkaroon ng earthquake. Yun. So, yun, Acts chapter 16. Mga paborito nating kwento. He is known dito po sa 1 Peter chapter 5 as Silvanus, yung Roman name. Silvanus ay hindi Silvanas. So, si Silas, siya po yung nag-deliver ng letter, and pininiwalaan na siya po yung nagsulat actually, itong 1 Peter. Paano nangyari yun? Si Peter yung nagsulat. Si Peter naka-attribute. Common practice po, noong times na yun, na hindi lahat talaga magaling magsulat. Writing was a specialized skill. So, ang nangyayari, mayroong nagdidikta, tapos lang taga-sulat. Tawag doon is amanuensis. Amanuensis, or secretary. So, pinaniniwala na si Silas yung nagsulat. Kaya, refine yung style nitong 1 Peter compared to sa style ng 2 Peter. 1 Peter is estimated to have been written around or shortly before the Great Fire in Rome. Kung naaalala po ninyo, yung tinatawag na Great Fire, nung panahon ni, medyo world history. Ito yung panahon ni Emperor Nero, nagkaroon ng napakalaking sunog. Nasunog ang almost half
ng City of Rome. And binintang ni Nero sa mga Kristiyano yun. Hindi, sabi ng una, ang unang balita, pinakakiwala na sinaing. Tapos later on, may nagpapato. Tapos yun, umalat yung balita na kaya daw inusunog ni Nero yung Rome dahil may expansion ng palasyo. So para ma-counter yung balitang yun, nagagalit yung mga tao kay Nero. Sinabi na hindi yung mga Kristiyano ng persecution sa mga Kristiyano. Which leads us to 2 Peter, which was written most likely before Noel. Nung siya po ay may appear, sometime between AD 64 and 67. Nung isinulat po ni Peter, sulat niya, he is in Rome. He is believed to be in Rome. And kung sisilipin po ninyo yan sa chapter 5, meron po siyang sinabi na dyan, yung portion po ng final greetings. Sinabi niya na siya raw po ay nasa Babylon. Babylon is a code word for Rome sa New Testament writers. Bakit kailangan gumamit ng good words? Kasi hinahanap sila, hinahunting sila. So, hindi pwede magbigay ng mga lokasyon si Peter sa kanyang mga sulat. Same, basta wala si Paul sa kanya. So, si Peter, itong kanya na ito, hindi siya nagbibigay ng lokasyon for the safety ng mga babasa, ng tatanggap ng sulat, and for safety din ng susit kung saan pinagsulat. Para mas maintindihan po natin, kailangan po natin tandaan, sinulat po ni Pedro, ito po kanyang letters, the background na meron pong paparating po na persecution. So, sinabi po niya, sa ating pong pag-aaral before sa Book of Acts, maalala po namin, si Emperor Nero, he came to power noong pong time ng ministry po ni Paul, third missionary journey niya. Si Nero, yung first half ng kanya pong pamumuno, actually, pious po siya. He was around 17 years old, siya po ay naging emperor ng Roman Empire. And meron pong mga gumagaway sa kanyang advisors. Actually, ang naging policy ng Roman Empire sa mga Kristiyano during this time was the policy of tolerance. Pagka Kristiyano ka, gawin mo kung anong gusto mo. However, around 1862, medyo bago ang ihip ng hangin kasi ito yung start ng pagbagsak ni Nero, pinapatay niya yung sarili niyang nanay, pinapatay niya yung sarili niyang asawa, dahil medyo parang malita siya na nag-block na gusto siyang patayin ng mga kapamilya. So, during this time, medyo tumataas na po yung persecution sa mga Kristiyano. Familiar tayo ng mga Kristiyano yung huli, kanilang mga bahay, dinadala sa arena, tapos doon sila mumobile legends. Yung literal na patayan talaga. Kung napatay niyo yung gladiator, ganun levels ng patayan. So, nung nangyari po yung sunog sa Rome, noong 1864, naging mas matindi yung persecution sa mga Kristiyano. And hindi exempted yung mga believers dun sa kahit na nasa probinsya po sila, Pontus, Bithynia, Cappadocia, Galatia, kahit na malayo po sila mula sa Rome, hindi sila exempted. Ramdam nila yung pressure, ramdam nila yung persecution sa lugar. So, marami po actually during this time where si Nero is the Antichrist. Kaya yung ipinangako na or pinapamesiya na siya ay magdadala ng paghihirap sa mga nasa mga Kristiyano. So sa gitna ng paghihirap nito, ito yung background kung bakit sinulat ni Peter yung kanyang sulat. Pangalawa, during this time, marami po sa mga believers, nawawala na ng pag-asa na babalik pa si Jesus. So this is AD 64, 30 years after the time of Jesus. 30 years after na si Jesus ay nagsabi na alis ako at babalik ako. So during this time, ayun nga, 30 years tayo. Anong taon na ngayon? 2024. So more than 2,000 years na tayo naghihintay. How much more sila? Diba? 30 years lang. Sinabi nila, babalik ko pa si Jesus. So,
ano bakit sila pinanghihinahan doon? Kasi nakikita nila lumalakas ang dito, diba? Yung pag-shift ng policy mula sa tolerance hanggang naghihirap ang mga Kristiyano, pinapahirapan sila. Eh, hindi na actually yung mga Kristiyano, pati yung mga groups that were seen as a threat to the emperor. So dito, sa First Peter, makikita po natin, sinasabi ni Peter na ang tunay na pag-asa nandun sa pagbabalik ni Jesus. Yun sa pangalawang sulat, mas binigyan rin ka na emphasis kasi dahil na feeling ng iba, ay hindi pa dumadating si Jesus, hindi naman siguro totoo. So nagkakaroon ng pagkalat ng false teachings, which brings us sa pangatlong reason na si Peter, nagsusulat siya, itong sulat niya ito, nagsisimulang pumalat ang mga false na katuruan ng tungkol kay Kristo. Mas ramdam natin ito sa 2 Peter. Pero as early as ito sa 1 Peter chapter 5 verse 2, sinasabi na ni Peter yung mga leaders of the church na huwag nilang gamitin yung kanilang posisyon para magpayaman. So, ibig sabihin, huwag sila magturo ng mali. Huwag sila magturo ng aliwas sa natutunan niyo mula sa akin or mula kay Paul. So, ay paalala sa mga teachers sa loob ng church na gamitin ang kanilang posisyon para akayin ng mga believers papalapit sa Diyos. Hindi gamitin yung posisyon nila para magpayaman, hindi para gamitin para lang sa kakasagan. So, tandaan natin itong tatlong bagay ko nito as we start our study of First and Second Peter. And as we start po sa pag-aaral po natin this day, ginawa ko po mula sa English Standard Version yung ating pong pag-aaral po. So parang, kasi, si Peter, parang yung si Paul, dami ko sasabihin. So dahil, yung papel, wala namang computer nung time na yun, walang internet, diba? Ayun nga, di ba? Ang sentimento ng marami, ang dami ko sinabi, tapos ang reply, okay, di ba? Noong panahon ni Paul, hindi, di ba? Paper was a preview. Ang pagsusulat ay hindi katulad ngayon na taken for granted. So dahil doon, marami silang gustong sabihin, and may tendency na yung gustong sabihin nila Paul, nila Peter, natatakpan. So, ang ginawa po natin dito, yung verses 1 to 2, medyo hinimay-himay po natin para mas makita natin kung ano yung gustong sabihin ni Peter dito po sa verses 1 to 2. Peter, ano siya? Siya apostle. Apostle nino? Jesus Christ. Who? Para kanino? Those who are elect. Ano ba yung elect? Binoto ba sila? Okay, so titingnan natin mamaya. Ano yung elect? Ang description po ay exiles to dispersion. Sabihin mga ipinakabot sa malayang lugar. Ano yung dispersion na yan tinatawag? Sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia. Ano yung elect na ito? Sila ay mga pinili according to the foreknowledge of God the Father. Sila ay in the sanctification of the Spirit. Pinili for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with His blood. So, para sa elect, ano meron sa kanila? Grace and peace be multiplied to you. So, yan po yung ating pong pag-aaral po for this morning. Unang katotohanan po, makikita po natin dito is pinili ng Diyos ang mga nananalig kay Kristo. Okay? Ang Panginoon ang pumili sa inyo, pumili sa atin, maging part po ng kanyang church, maging part ng kanyang pagliligtas, maging part ng kanyang pamilya. At kung ikaw ay nananalig kay Kristo, sa ngayon, ibig sabihin, ikaw ay tayo. In the same sense na, kami, for example, kami po ng teacher ka, hindi kami tubong, hindi kami tubong Westwood. Tayo kami doon, nakikisenta lang kami. Hindi kami kasama doon sa first wave na walang nag-avail ng bahay dito sa parang ganun po, tayo mga naniniwala kay Kristo. Hindi po, ang citizenship po natin, hindi lang basta Pilipino, kundi ang ating pong citizenship ay kabilang ka sa kaharian dito. Para mas ma-appreciate po natin yung ibig sabihin ng term na elect. Okay?
Ano ba yung ibig sabihin ng elect na yan? This is a term used in scripture to say na ikaw ay pinili. Pinili ka ng Diyos. And yung pinakamalinaw na illustration ko dito is, kapag ikaw ay inampon. Bakit naman sa lahat ng illustration ay inampon? Kasi, ang isang ampon, kahit ikaw bilang isang magulang na gustong mag-ampon ng bata, meron pang kaya na napiliin siya. Bakit mo siya pipiliin? Kasi cute ba siya? Madalas, marami akong mga nakikita ko na adoption stories na hindi naman nila pinili dahil cute yung bata. Ano ba naman nila alam na mabait kasi yan eh. Magaling magmugas ng plato. Hindi nagre-reklamo kapag inutusan. Paano mo nalaman yun? Paano mo nalaman yun? Program sa kanya. Yan, clone. Diba? Maraming mga adoption stories na parang kaya nila pinili yung bata kasi mahal nila. Gusto ko ng anak eh. Gusto ko ng anak na tuturing na sa akin. Dahil nandyan ka, akin. Ituturing kita ng akin. Ituturing kita na parte ng pamilya. Wala silang ginawa para mag-deserve ang anumang pagpili sa kanila. Kundi, ang meron lang sila kung nangahawakan, mahal sila ng kanila pumagulang. Yun po ang pagpili ko sa akin. Dahil sa mercy at biyaya ng Diyos, pinili niya tayo, ang mga nananalig at nagsisi sa ating kasalanan, nag-commit na sundin si Cristo, nag-commit to follow Him in baptism, and to follow Him in obedience, be part of the church. Yeah. Pinili niya tayo para tayo ay maligtas mula sa ating kasalanan, mula sa ating kamatayan, maging bahagi ng pamilya. Yung ito na talaga highlighting ng excellence of the dispersion. Dalawang sense po yan. Dispersion kasi, physical na dispersion, yung mga Hudyo, na supposedly dapat nandun sila lahat sa Israel. Diba? Dahil sa pag-aaral natin ng Joshua, Deuteronomy, Hebrews, diba? Itinaga ng Panginoon na dapat ng mga Israelita. Ito yung lupa na para sa inyo, sa Israel. In the Old Testament sense. Pero dahil sa judgment ng Panginoon, sila ay napatapon sa iba't ibang lugar. Ito yung tinatawag na dispersion or diaspora. But this is also a spiritual sense. A spiritual sense din. Na tayo, ibig sabihin, wala pa tayo sa bahay natin. This world is not our home. Pero, di ba, Pastor, sabi ko sa Revelation na bababa ko ang presensya ng Panginoon. So, hindi tayo actually maninirahan sa langit. Dito din tayo maninirahan sa mundo. Yes. Ibig sabihin, itong mundong ito, as we know it, yung imagine ba natin, mayari, pag dumating na ang Panginoon, meron pa ding mall, meron pa ding office. Magkatrabaho ko ba yun? Dumating na ang Panginoon. May city hall pa din. Hindi, wala na po yung lahat. Wala na yung lahat yan. Ang bibigyan sa atin ng Panginoon, ng pangako niya, is that He will renew creation. Hindi yung mukhang masukal na ganyan, kundi lahat maganda. Diba? Babalik ng Panginoon or babaguhin ng Panginoon ang mundo natin. At yun yung mundo na we need to be striving for. Hindi natin yung kakamtan sa pamamagitan ng ating pong yung ating pong, yes, stewardship of the earth is important. Pero hindi natin maibabalik yung dating ganda ng dito dahil broken po ang Panginoon na makakagawa. So, we need to strive towards that world. Yung mundo na kasama po natin ang Panginoong Diyos. Nire-remind ng Peter yung mga believers na bilang mga exile sa mundo ito, hindi sila dapat magulang. Alam, pinapahirapan ako. Bakit ganun yung attitude ng kapitbahay ko sa akin? Nung nalaman ng Christian ako, hindi niya na ako inaalang nun sa kanila. Bakit ganun? Others na ako sa mga friends ko. So, ibig sabihin ko nito para po sa akin. Dahil tayo ay tayo lang. At kaya ko namin tandaan, tunay na pag-asa ko, wala ko sa mundo ito. Okay? Wala sa mundo ito, kundi nahing Kristo lang.
Remember, yung sa ating pong pag-aaral sa Old Testament, yung mga Israelita, nung iniligtas po sila sa Egypt, anong ginawa sa kanila ng Panginoon? Binigay sa kanila yung law. Binigay sa kanila yung kontrata. Ito yung covenant. Kasunduan natin. Kung magiging Diyos ninyo, kayo magiging bansa ko. Ganito gagawin niyo sa akin. Baliktad eh. Nauna yung pagliligtas ng Diyos, tapos yung pagbabago, yung covenant na tinatawag. Pero sa atin, ang feeling natin, kailangan gawin ko muna yung law para makipagkasundo ang Diyos sa atin. Hindi po. It doesn't work that way. Ang natutunan natin sa pag-aaral natin ng Joshua, Deuteronomy, kaya nais ng Panginoon na binigay niya yung law is for the Israelites to express their love and obedience to God. Para ipakita na sila ay iba doon sa mga tao sa paligid nila. Para makita na yung mga kapitbahay nila, 10 ang asawa, tapos ang gulo-gulo ng pamilya nila. Sila, isa lang yung asawa, pero magulo. Magulo pa yung pamilya, nakakaroon ng gulo, pero nagkakaroon ng pagpapatawad sa lugar. So, yun yung gusto kong mangyari na kayo ay iba doon sa mga kapitbahay niyo for practicing promiscuity, immorality, corruption, diba? Sinasabi ng Panginoon na kaya may mga verification para itrato ninyo yung mga tao ng ayon sa pagtrato ko ninyo. Sa ating pong pagliligtas sa atin ng Panginoon, ay ang expectation is for us also to be obedient to God. Nandito po, binigay kaya tayo ng Bible, kaya natin pinag-aaralan yung mga kapitin sa atin ng Diyos. So, remind us na ito ang expectation sa atin bilang mga believers. Na tayo po ay kumilos na ayon sa kalooban ko ng Panginoon. Kasi we need to be different. Kasi kung paano different, hindi ko sabihin, kailangan pag lalabas ko ako ng bahay, low-sleeves na ako palagi. Hindi ako dapat gumagamit ng technology kasi kasalanan yan. Hindi ganoon. Yung sabihin, yung ating lifestyle, yung ating pakikitungo sa kapwa, dapat nag-reflect sino ang Panginoon sa atin. For example, ang sabi ng mundo sa atin, follow your heart. Diba? Kung ano, nasa puso mo, sa'yo ang gano'n, diba? Pero, ano bang sabi ng scripture, diba? The heart is deceitful above all things. Pwede tayo maging lang natin gusto. Ang sinasabi mo sa atin ng scripture, sinabi ni Jesus, follow me. Take up your cross daily and follow me. Hindi yung ating heart. Tinuturo ng mundo kung sino yung may pera, yun ang makapangyarihan. Pero ang Kristyano, tinutuloy natin dapat ang ating salaping mga realihan, hindi na mga pinagkatiwalat ng sa atin. Diba? Ito nga yung mga nakarang mga araw, parang natakamagawin yung mga tao dahil sa yung 299 na engagement. Diba? Issue ba dapat yun? Issue ba dapat? Mag-deals nga dahil tapos 300 pesos lang yung engagement fee. Diba? So, meron nga nagsabi niya, sa'yo nga, sinabi na lang na magiging 20 ang bigas, muha na kayo lahat. Ang punto doon is, sinabi kasi sa atin sa scripture that life will be harder. Life will be so much harder. Actually, meron nga doon sa part sa Revelation, sinabi na tataas na lang ang presyo. Itinalaga na tumaas ang presyo ng lahat ng mga bagay. Lalo na mas magiging. So, anong tinuturo po sa atin dito? Sabihin, wala sa anumang kapangyarihan dito po sa lupa ang makakapagpababa ka ng inflation na meron tayo. Kasi, tinuturo po sa atin dito ng Panginoon na wala sa kung sino mga kapangyarihan sa mundo yung ating pag-asa, kundi nasa Kanya. Ang sinasabi sa atin ng mundo, kumapit ka kung sino may kapangyarihan, kung sino may magandang
Pero anong sabi ng Kristo? Heaven and earth will pass away, but my words will remain forever. Magugulat na ang lahat, magugulat ang pinanghahawakan natin ng BTS, mga ST19. Nawawala natin yung eventually. But the word of the Lord will remain forever. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, saan dapat natin ini-invest yung oras natin? Dati natin kung maka-ST19 kayo or F4 ka pa, wow. Classic. Or maka-ano kayo, don't do it. Nanonood kayo ng mga classic. But we need to remember that we need to spend more time, invest more time reading the Word. Kasi hindi maglalako ang salita na. At yung salita ng Panginoon, ito po ang ating po. Pangalawa po katotohanan. Pinili ng Diyos yung mga nananalig kay Kristo. And we need to remember na dahil tayo po ay pinili, we are sure doon sa katayuan natin sa Kanya. Higit pa sa pag-asa over ng mundo, ang pag-asa na meron ng bawat isang nananalig. Nitong mga nakarang mga araw ko, sa bahay po sa amin, medyo nahuhumaling kami kay Don Bell, kay Donnie, tsaka kay Bell, yung kanilang palabas na empire nila. And then meron pang isang Korean na palabas sa bahay nila, sa kapanood na. Na yung kwento ng mga mayayamang pamilya. Yung, pansin niyo, sa kwento ng mga mayayamang pamilya, ano yung mga problema nila? Wala silang mapatulugaran ng pera nila. Tapos, kailangan, paano mapapanatili yung yaman within the family? Kailangan merong arranged marriage, kailangan i-invest sa ganitong kailangan mapanatili yung integridad ng kumpanya, huwag magkaskanda, kasi bababain yung stock ng kanilang company, di ba? Makikita natin actually, sa lahat ng kwento ko ito, napakataas ng level ng security ng mga tao. Diba? Yung, nakabalik yung pinatulad mo sa yung mayaman siya, tapos inabi yung parang sa senior life, na parang, kung ito yung pinaka-sikat ito sa school na ito, tapos sinasabi mo na loser ako, bakit ako pinag-aaksayahan ng panahon? Bakit ako sobrang importante sa iyo na kailangan mo akong kabagsakin? Ibig sabihin, threatened ka. Diba? Nakikita natin actually sa mundo na ang bawat isang miyembro, ang bawat isang individual, gumagawa ng paraan para mabuti yung posisyon nila. Tapos, sa kalamitan ng mga kwentong ito, yung mga ampon, sisiguro nila na wala sila matakas. Pero tayo po, bilang mga ampon, sa harap ng Kristo, di ba? Sigurado po yung ating pong standing. Hindi po yun magbabago. Hindi po yun makukuha. Hindi po yun magbabago kailanman. Tingnan natin yung balikan natin yung sa next. Yung ating pong diagram sa next. Yeah. Next. Ay, hindi. Down. Pasulong. Pasulong. Pa-forward. Yeah. Okay. So, di ba? Paano tayo sigurado na pinili to score nila? Tatlong mahalagang katagaan ang sinabi ko din dito. According to the foreknowledge of God the Father, sabihin, ayon sa kaalaman ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama bilang omniscient, alam niya ang lahat ng bagay. Omnipotent, makapangyarihan, at omnipresent, simula pa, hindi pa nililikha ang lahat ng ito, hindi ka pa pinapanganak. Alam na ng Panginoon kung saan ka. And pinili niya ikaw na maging part ng kanyang pamilya. Hindi ka pa pinapanganak. Paano nangyari yun? Sa pagpapakabanal ng Holy Spirit. Diba? The Holy Spirit enables us to recognize that kailangan natin ng Panginoon.
Kasi kung tayo sa sarili lang natin, hindi natin kakayanin. But because of the Holy Spirit, the sanctification of the Holy Spirit, itinutuloy ko tayong banal sa harap ng Diyos Ama. Pangatlo, for obedience to Jesus Christ. Hinalaga tayo na tayo po ay sumunod kay Yeso Cristo. Inilaan tayo na sumunod sa Kanya. Sumunod sa paniniwala sa Kanya, sumunod sa Kanya sa bautismo, at sumunod sa pagsunod sa Kanya, in obedience to His commands is yung mga habilin niya po dito. And sa totoo lang, ang mga privilegyo ko na ito, binibigay lang sa mga tunay na anak. Pero tayo bilang ampon, bilang adopted sa pamilya natin, binigay din po sa atin ng mga privilegyo. So, hindi niya babawiin yun. Hindi niya promise para po sa atin. Na ibinigay niya po ang lahat po ng ito sa atin. And our standing is sure. Nakataga sa bato. Diba? Sinigas na bloke ng simento. Tayo ay makakampante po tayo na hindi ka mag-aalala ng isang araw na save ko ba ako? Baka binawi ng leader naman ako. Diba? Hindi nagbabago-bago ang isip ng Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon na work out your salvation, hindi ibig sabihin na paghirapan mo na ikaw ay maligtas. Sinabi ng Panginoon na work out your salvation, you work out, diba? Literal na work out, yung sabihin, practice mo yung salvation na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil kay Kristo, sa ginawa niya sa cross, tayo ay pinatawad. Sa pananalig natin kay Kristo, binigay sa atin ng karapatan maging anak ng Diyos. Sabi sa John chapter 1, verse 12. Ang katotohanan nito, dapat natin maging sandigan sa gitna ng ating mga problema. Ano yung problema na meron tayo? Problema sa pera. Problema sa trabaho. Kinukutsa ka ng iyong mga pamilya, ng iyong kaklase. Diba? And kahit na ano po mangyari, tandaan po natin na dahil sa mga bagay, pinili tayo ng Diyos para maging anak niya. Panghawakan natin ang katotohanan ng mga pinili ng Diyos, nilaan niya noon pa man na maging bahagi ng pamilya. Ano po yung sabihin ko dito para sa atin? Bilang pinili ng Diyos, tayo po ay may kalayaan. We have freedom. Kasi, again, going back sa mga kwento ng mga mayayaman, diba? Nasa kanila lahat. Makikita natin sa palabas, ang ganda ng kotse, ang ganda ng suit, ang ganda ng yung mga kagamitan nila, very good on. Dolce Gabbana, ano brands yun? DMG, yan. Kumbaga parang yung worth mo nandun sa brand na kung anong suot mo. Pero, kung tatanungin mo ang marami sa kanila, may peace of mind ba sila? Makakatulog ka ba sa gabi? Knowing na, makakatulog ka ba sa gabi? Tapos may iwan mo bang bukas yung pintuan ng iyong bahay? Na pampati ka na hindi ka nanakawan. Diba? Hindi. Diba? Maraming mga kwento na may kinalaman sa bawal na pag-ibig. Arrange yung marriage. Pero si Kuya, may minamahal na isang atin na nagtatrabaho sa fast food. Sabihin ng pamilya, bawal yan. Pero ito, sa puso ko, wala akong kalayaan, hindi ko pa nasusundin. Hindi pa ganito ang mangyayari. Gawin mo ang gusto mo, kakawin ko ang gusto ko. So, may kalayaan ba? Kahit na nasa kanila lang, nasa kanila yung network na gusto nila, nasa kanila yung yaman ng mundo, wala. Kaya kalayaan. Diba? Pero ang nakakapagtaka dito, ang mundo patuloy na tinuturo sa atin na dapat ganito status. Dapat makarating ka sa ganitong klaseng network. Pero ang resulta, natatrap lang tayo sa isang cycle. Isang cycle na walang peace, isang cycle na nakakapagod. Sinasabi na dapat panatilihin mo yung ganitong klase ng
level na ano mo, ng kanya-kanya. Okay, malalabas ka or makakalimutan ka. Example na yun. So, pag-create ng content, sinasabi palagi sa iyo na ano, na Meta, kailangan or ng YouTube, kailangan i-maintain po na ganito karaming engagement para yung ads laging lumalabas sa iyo. So, iniisip naman, kailangan yung mapatuloy yung ads na lumalabas sa akin. Pero actually, kinakain, ganito kasi mga model, business models, yung oras mo. Kasi, bisa na inasikaso mo yung pamilya mo, busy ka sa paggawa ng mga ganitong kasi. Or, ang pinapakita lang natin sa mundo is yung mga magagandang aspekto ng ating buhay sa pamilya. I read and heard of marami pong mga bata na simula sa pagkabata, naging content creator sila. 2 or 3 years later, burned out na sila. Kasi yung audience sila, sinasabi na, kailangan pakita mo, galingan mo ba? Kailangan yung may excite kami. Pero inubos ng mundo yung ating pong lakas at yung ating pong kapayapaan. Nakuha mo nga yung lahat ng gusto mo, wala ka na pakita. Wala kang isip. Sinabi ni Jesus sa John 14 verse 27, my peace I give to you, not as the world gives. Do not be troubled or afraid. Hindi lang dito sinasabi ni Jesus na, huwag kayong kabahan, mamakatay lang ako ng konti, tapos mabubuhay ako sa pizza. Hindi yun yung sinasabihan. Sinasabi dito ni Jesus, na ang tunay na kapayapaan, matatagpuan lang sa Kanya. Yung hindi ka takot matulog. Kahit na hindi ka sure kung magigising ka bukas. Kasi alam mo na sa piling ng Diyos, ikaw ay safe. Kahit na anong sabihin ng mga tao sa'yo, parang, ito nga di ba, over the holidays, yung kinakatakot ko na, parang, mataba mo kayo na, gusto natin dito. Hindi naman. After kumain. So, parang, hindi ka na-apektuhan. Okay, gano'n lang yung sinabihan ka ng blessing. Pero kung pati ka lang yung identity, bilang ligtas sa Kristo. And this peace should give us freedom. Ito ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Hindi yung gawin yung gusto lang natin. Kundi mamuhay tayo ayon sa kagustuhan. Kasi ang mundo natin ngayon, puts a premium on freedom and self-expression. Kailangan maging malaya ka. Break the rules. Diba? Go above it. Pero hindi tuturo yung consequences. Ang kalayaan nito is a false freedom. Parang we think of yung kagustuhan ng Panginoon like a playground. Sa loob ng playground na yan, pwede mong gawin kung anong gusto mo. Slides, maglaro ka doon sa sandbox, maglaro ka doon sa swing, sa seesaw. Pero as long as you are within the boundaries of that playground, you are free. Kasi once na lumabas ka dun sa playground na yan, anong pwedeng mangyari sa'yo? Pwede ka masagasaan. Pwede mayroong biglang lumampot sa'yo. As long as we live within the boundaries of God's will, we are free. Kailangan po natin i-embrace at tanggapin po yun. Ang tunay na kapayapaan at kalayaan, matatamo lang natin dito. Ang ating security sa kamay ng Diyos, dapat na magbigay daya sa ating mga desisyon na mabuhay ayon sa kagustuhan niya. Pangatlo po, bagay. Pinili ng Diyos ang mga naniniwala kay Kristo. Siya po ang nagbibigay ng ating biyaya at kapayapaan. Dito po, actually, sa salutation or greeting ni Peter, yung last line, may grace and peace be multiplied. Hindi ito parang good luck, God bless, parang hindi na siya gano'n. Kundi ito ay isang taimtim na panalangin ng biyaya, or grace, and peace, or kapayapaan ng Diyos. Para nasa ng mga believers na kausap Peter dito. Taken in the context, dito po ang buong verses 1 and 2, makikita po natin ang katotohanan ng Diyos ang nagbibigay ng grace and peace sa kanyang mga pinili. Mahalaga makita rin natin yung significance ng katotohanan ng ito. Next. Diba? Para kanino ang grace and peace, multiply na. Diba?
So hindi lang basta may grace and peace, napapagkaroon ka ng grace and peace, but multiply, ibig sabihin, maging masagana, nabuhupapaw, para kanino, para sa mga pinili ng Diyos. Ina-assure tayo na hindi natatapos ang biyaya at ang kapayapaan ng Diyos doon na sa spiritual na aspect. But it also comes doon po sa ating pong physical aspect. Madalas kasi pinag-iiwayan natin spiritual na aspect ng salvation natin. Saka doon sa physical na aspect. Na parang kapag Sunday, sige sa Diyos na yan. Pero tumating yung Saturday natin. Hindi. Ang tinuturo ni Peter dito, tinuturo maging ni Paul, sabi niya na yung ating buhay should reflect sa mga aspeto, yung katotohanan na tayo po ay pinili ng Diyos. At yung katotohanan na kanya pong iyak kapayapaan, ito po ay nabubukapaw sa atin. Hindi ito limited sa ilang aspeto lang ng ating. Dapat na-apekto nito yung bawat sulong ng buhay natin. Kaya kung sinabi ni Peter na grace and peace will multiply to you, hindi niya sinasabi, sana makatulog kayo ngayong gabi, kahit na hinahabol kayo ng mga sundalo ng Roman Empire. Hindi niya rin dito sinasabi na sana matupad lahat ng dreams. Diba? Hindi. Ang ibig sabihin dito ni Peter, pagpalain kayo ng Diyos ayon sa kanyang kabutihan, na matupad ang inyong mga pangangailangan, na mayroon kayong lakas at kapayapaan sa gitna ng mga paghihirap na dinaranas sa inyo, at panatilihin kayo ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang iklit, di ba? Pero it gets so much meaning na parang ganito pala yung nice ni Pedro para sa kanyang mga kalubasa. And by extension, tayo na naniniwala sa kanya. Dito po, makikita natin ang ating pag-asa. Wala sa katuparan ng ating mga pangarap. Tinuturo sa atin ang mundo niya. Follow your dreams. Follow your heart. Diba? So, follow your dreams, matutulog ka na. Kasi gusto mong masundan yung managinip mo eh. Diba? Ang pag-asa natin, wala sa lahat ng bagay nito. Kundi ang pananalig lang ni Kristo at pagkapit sa pag-asa na meron tayo sa kanya. So, ibig sabihin ko nito para sa atin, bilang pinili ng Diyos, makakaasa tayo, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. Kung ang biyaya at kapayapaan ng Diyos, hindi limitado sa spiritual na aspecto lang ng ating ibig sabihin, papagkatiwalaan din natin ang Diyos at lahat ng aspecto ng buhay. Hindi lang pinangako ng Diyos na tayo pinatawad at tinanggap sa kanyang pamilya. Kundi pinangako ng Diyos na tutugunan natin yung ating mga pangangailangan. Take note, hindi yung gusto natin, but our needs, not our wants. Ilang years bago ang sulat na ito ni Peter, sinabi ni James, kapatid ni Jesus, ang kanyang sulat, na nauna actually dito din sa Bible natin. O ulit sulat ni James, tapos sulat ni Peter. Sabi ni James, kung meron may sakit, anong gagawin? Panalangin siya. Humingi ng panalangin. Panalangin sa Diyos na nagpapagaling at ibigay ng kapatawaran. Pababasa niya sa James 5:14-16. Sabi din ni Paul, na huwag magsawang manalangin dahil ang Diyos ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan. God shall supply all your needs in Christ Jesus. Sabi niya sa Philippians 4:19. So kung meron tayong pangangailangan, kapit natin sa Diyos at umasa sa kanyang tugon. Pero, tandaan po natin, kasabay po ng ating pagsunod kay Kristo, yung pagbabago po ng ating kalooban. Kasama dapat ang prayer natin na sinabi na, Lord, sana po ganito po yung mangyari. Kasama po natin sa prayer natin na baguhin, ihanda ng Panginoon yung kalooban natin. Kasi, maaaring ang tugon ng Panginoon, hindi katulad sa ina-expect natin. And marami na po akong experience ko niyan. Pwede ba natin pag-usapan na later time. Pero, pag hindi handa yung ating pong kalooban na sa magiging tugon ng Panginoon sa atin,
may tendency po tayo na tayo ba yung magtampo sa Diyos. Maraming mga Kristyano may tampo sa Diyos. Kasi feeling nila hindi nasasagot yung panalangin nila. So ano yung naging response? Matalito sila sa Diyos. Lumalayo sa church. In some cases, yun yung pagdalawa ng pananampalataya, hindi yung pagdalawa. Pero kasama ng ating pagsunod kay Kristo, yung pagkilala na, yun nga bilang Panginoon, sino ba masusunod sa buhay natin? Tayo or siya? Baka na tayo na, Jesus take the wheel. Pero sino ba talaga nagdadrive ng buhay natin? Sa maraming pagkakataon, kailangan natin magtiwala. Ang tugon ng Diyos, hindi lang yung makakabuti sa atin. Kundi tayo para makilala yung dakilang pangalan sa buhay natin. Sa gitna ng lahat na ito, mga kakasanayaw, hindi tayo kababayaan. Bakit? Kasi nakasalalay dito ang karangalan. Siya bilang ama na lumipat sa atin. Nakasalalay ang kanyang fame, nakasalalay ang kanyang reputation. Nasa kanila natin kung mga dinaranas, in hardship or in trial, ang Panginoon mo. So as we reflect po on this message, tandaan po natin ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ito po yung ating pag-ibig. Yung po pag-asa na ating po mapapakawakan sa atin. Ang main na take home po natin mula sa pag-aaral natin. Ang patotohanan na ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay pagpapag-asa sa ating mapapanghawakan. Bakit? Bakit na mapapanghawakan natin pag-asa? Kasi ang Panginoon ang pumili sa atin. Ang Panginoon na malikha, ang Panginoon na kapangilihan, mabuti. Siya po ang pumili sa atin. So ano man ang sabihin natin sa buhay nito, makakaasa po tayo. Na hindi tayo naiiwan or nakakayaan. So kung meron po tayo dito ang klaseng security sa kamay ng Diyos, anong dapat na maging response natin? Sarili ba natin na pagdamot natin sa iba? Hindi. Di ba mas maganda na ibahagi natin ito, especially sa pamilya natin? Yung mga kaibigan natin, mga katrabaho natin. Kahit na yung mga tao pinaiinis na natin. Diba? Yung mga tao na hirap tayo matawarin. Kapag share natin na magandang balita ni Jesus, ang patunay na tayo po ay pinili ng Diyos. Kung hindi pa natin ito nagagawa, hindi natin ito nagagawa. Lord, sorry po. Kawarin po ako kasi nagdadamot ko ng iyong kaligtasan. Ang encouragement ko po para po sa atin. Kung meron kami nagdadaanan ngayon, magiging malaman mo na hindi ka pagkabayaan ng Diyos. Ang natural reaction sa atin kapag kami na tayong dinaranas na Lord, hindi kasi po ako sa tanong ito, pagsubok na ito. We pray for relief. Pero ipanalangin din po natin na ang karangalan ng Diyos at makita sa gitna ng ating pong hirap na nararanasan. Huwag natin takasan o iwasan ang mga pagsubok na siguradong narating po sa buhay natin. Ito pong year 2024, wala pong promise sa scripture na nagsasabi na itong taon na ito ay magiging masagana at walang problema. Wala pong ganong klase ng pangako sa scripture. Dahil ang pag-asa po natin is not in the year of the dragon. It's not in the year dahil sa maganda yung swerte daw yung 2024. Whatever. Wala po doon. Wala sa ayos ng bahay ninyo para luwang ang energy ng maganda. Hindi po doon. Ang tunay na pag-asa po ay dahil pinili tayo ng Diyos. At sinabi niya na hindi niya tayo iwan o pabayaan. Umasa po tayo na hindi tayo pabayaan ng Kristo na nasa atin. So ito po ang ating takeaway. Ano man ang sitwasyon mo,
Magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi binigyan niya tayo ng pag-asa para sa ngayon. Hope for today. And ito pong pag-asa po ito, hindi lang ito parang pag-asa sa wala. Hindi, sabihin ko sa inyo na hindi tayo iiwan ng Panginoon sa ere. Hindi ito wishful thinking na, Lord, sana ganito na lang. Hindi. Ito ay tunay na pag-asa na nagmumula sa pagpili sa atin. Nawa ito ay magbigay po sa atin ng kalakasan sa araw-araw. Namdamin po natin, balik-balikan natin ito sa kanyang salita. In whatever way that you engage with the word, sa audio man yan, or meron kayong binabasa ng devotional, or you think about it, meron nakapaskil sa inyong bahay na scripture na nagpapaalala sa inyo ng pag-uwi ng Diyos. Panghawakan natin ang mga pangako niya. Dapat ito magbigay sa atin ng kalakasan sa araw. Panghawakan natin ang katotohanan at Christ sa our living. Manalangin ko.